gusto mong maintindihan kung paano ba talaga nag-iisip ang isang AI. AI agent. Agents. Agentic workflows. Agents. pero ang daming explanation na sobrang academic pakinggan. Pero ang totoo is hindi siya magic. Hindi rin siya one-shot genius answer. Umiikot lang siya sa simple pero powerful na cycle. Listen, act, observe, then repeat. Tapos final answer. Most people think na pag nagtanong ka sa model is diretsong sagot agad ang nangyayari sa loob. Pero sa React style agent is hindi lang siya basta-basta nag-respond gamit yung internal memory niya. Nag-decision muna siya tungkol sa next best step. Then tapos pwede siyang mag-trigger ng tool, magbasa ng observation at saka ulit mag-decide kung ano ang susunod. So, isipin mo siya parang may tatlong step. Una is may LLM na siyang utak ng operations. Pangalawa is may tools na siyang kamay ng systems. And pangatlo, may runtime or orchestrator na parang dispatcher kasi siya yung tumatanggap ng action, nagpapara ng tool, tapos binabalik yung result, pabalik sa model bilang observation. Yun ang core mechanic. Simple siya, pakinggan, pero sobrang useful niya sa totoong agent systems. Kasi instead na manghula lang ang model, nagkaroon siya ng way na para lumabas sa pure text generation at magkaroon ng contact outside the world. So, simulan natin sa pinakaunang moment. May user prompt, halimbawa, find the latest pricing for this API and summarize the GPS plan. Pag nakita yan ng LLM, hindi pa agad sasagot ang iniisip niya. Ang una niyang trabaho is i-parse kung ano ang goal, ano ang kulang na info, at kung kailangan ba niyang gumamit ng tool para maging reliable ang sagot. And this is where the act gets practical. Kasi ang thought dito, hindi siya eto na siguro ang tamang sagot. Mas parang given na what I know right now, ano ang pinaka logical na next move. Malagang get mo yun kasi maraming tao ang akala pag sinabing reasoning is ibig sabihin complete deep intelligence na agad. Hindi. Sa React, yung reason step is working thought. Temporary siya, directional siya, ginagamit siya para i-convert ang uncertainty into action. So, halimbawa, na-realize ng model na kailangan niya ng fresh external data. And ang next thought niya is pwedeng maging kailangan kong kunin ng current pricing from reliable source. Pero hindi dyan nagtatapos. After that, kailangan niyang i-translate into an actual executable action tulad ng pag-call ng search tool or retrieval tool. Thought into action. Hindi siya feeling, hindi siya vibes. Siya ay isang structured handoff from language reasoning to tool execution. So, ang nangyayari is the model emits an action in a format na kayang intindihin ng runtime. Then, pwedeng search query yan. Pwedeng retrieval request. Pwedeng calculator call or depende sa task at sa tools na available sa system. At dito mo makikita ang malaking difference ng chatbot between agent. Ang chatbot madalas nasa text lang. Pag tinanong mo siya, sagot siya ng sagot. Ang agent, kaya niyang gawing operational ang next step. From I need more info to nagiging run this tool with these arguments. Tapos after mag-emit ng action ang model, humihiwalay na sandali ang control sa model. Runtime na ang gagalaw. Siya na yung bahalang magpatakbo ng tool, kumuha ng results, tapos isauli ang result pabalik sa context bilang observation is not manually clicking around the internet like a human. Hindi siya may invisible browser fingers, pero decision layer siya. Yung runtime at tools ang execution layer. Kapag bumalik ng observation, doon ulit papasok ang bagong thought o bagong pag-iisip. At ito yung reason kung bakit loop ang tawag dito or loop engineering. Kasi bawat bagong observation, binabago niya ang susunod na reasoning step ng model. Halimbawa is bumalik tool results at nakita na ng model na may tatlong pricing tiers. Ngayon, iba na ang next thought niya.
Hindi na I need pricing data. Ang next thought is, okay, meron na akong price. Next, i-compare ko kung ilan ang cheapest plan at ano ang limitation. Pero kung bumalik ang observation na kulang o magulo ang source, iba ulit ang magiging next thought niya. Pwede niyang isiping hindi sapat ang source na to, kailangan ko ng mas official o mas complete na reference. So, same loop pa rin, pero nag-adjust yung direction based on evidence. Yun ang isa sa pinaka-importanting bagay sa React. Adaptive siya pero hindi random. Bawat ikot ng pattern may process purposes. Action test, observation updates, tapos repeat hanggang masatisfied ng system na kaya niya nang magbigay ng final answer. And honestly, yan ang reason kung bakit effective ang React sa tool-grounded task. Kasi reasoning lang, pwedeng tunog smart pero mali. Pwedeng may data pero walang malinaw na direction, or kapag pinagsama mo ang dalawa is reason gives intent and action gets evidence. So, kung gusto mo ng visual, isipin mo parang investigator work. May tanong, may initial hunch, tapos hindi siya biglang press ka agad. Nagagather muna siya ng ebidensya, tinitignan kung sapat na, tapos tsaka siya ulit gumagawa ng next move. May subtle detail dito na madalas na may miss, which is yung observation is not just a extra info. It's a state update siya. Ibig sabihin, pagkatapos ng tool result, ibang model ng in practice ang nagde-decide na sa next step kasi may bago na siyang evidence sa context niya. Kaya habang tumatagal ang loop, mas magiging grounded yung behavior ng agent. Hindi siya umiikot lang sa original prompt, nagre-react. Kaya kung mas pansin mo is nagre-react na siya sa actual output ng tools. And this is also why React can reduce hallucination in many cases. Hindi man perfect pero pinupush ng model na mag-check muna ng external evidence instead of na buuhin lahat mula sa parametric memory lang. Pero syempre hindi rin ibig sabihin na pre-launch to. Bawat extra loop may cost, nadadagdagan ng latency, nadadagdagan ng token usage, at may risk na umiikot. Kaya sa real systems, madalas may iteration limits or stopping rules. Kasi product decision din yan. Hindi lang engineering detail. Para mo nang sinasabihan ng agent na maging useful ka, pero huwag kang maging lutang at endless. Think of it like this. Bad tools are blurry buttons. Good tools are labeled switches. Kapag malinaw ang label, mas malinaw ang action. Kapag malabo, kahit matalino ang model, mas madali pa rin siyang magkamali sa execution path. Kaya sa agent design, hindi sapat na malakas ang model. Kailangan maayos din ang loop design, kailangan malinaw ang tool definitions, maayos ang action format, stable ang observation handling, at may smart stopping rules. Yan ang practical lesson para sa builders. So, next time na makakita ka ng AI agent na nag-search, nagre-retrieve, nagka-calculate, tapos tsaka siya sumasagot, tandaan mo hindi yan isang giant brain moment. Sunod-sunod na maliliit na decisions yan. Isang thought, isang actions, isang observation, then repeat. That's the real mechanic, not magic. It's structured iteration lang siya with feedback and tool grounding. And honestly, yun ang dahilan kung bakit sobrang useful niya for real-world systems that assess the situation, do one useful step, inspect the result, and then decide again